Dito na tayo sa last part mga boss, na ang problema nga ni customer pag nasa biyahe siya, lalo na tapadaan siya sa lubak, nakakarinig siya ng lagutok dito sa harapan ng sasakyan niya. Actually, pina-estimate na ito ni customer at ang mga gastos nga raw para mawala yung lagutok, 20,000 may get. Pero nung chinek up ko naman itong pang-ilalim ni customer dito nga sa harapan, wala naman akong nakitang malaking sira kundi yung stabilizer linkage niya lang. Kaya kung napanood nyo yung part 1, doon yung malalaman kung paano ko yung chinek up. At dito naman sa part 2 mga boss, dito naman ako sa kabilang side mag-check up. Gaya ng dati mga boss, uugain ko itong gulong niya kaliwat kanan. Tapos itataas-taas ko itong gulong kung meron siyang kalog na pyesa. Ngayon, lalagyan ko pa yan ng flat bar dito sa ilalim, tsaka ako ngayon iaangat-angat kung may sira sa ball joint, bearing, o kaya dito sa shock absorber niya. Kaya lang mga boss, sa pag-check up na ginawa ko, wala talaga itong sira maliban na nga lang dun sa stabilizer linkage at dun sa brake caliper niya na yung sliding pin nga nito, nilagyan ko ng grasa. At dahil sa wala namang problema ito sa ibang pyesa niya, maliban dito sa stabilizer linkage, tatanggalin ko na itong gulong. Kaya lang ayaw bumitaw nitong gulong dito sa hub niya kaya sipain ko yan mga boss. O diba? Tanggal siya. Ganun lang din mga boss, papalitan ko itong stabilizer linkage niya. Kasi yung binili ni customer, siyempre dalawa na yon, kabilaan na stabilizer linkage. Pero ipakita ko pa rin sa inyo itong lower suspension niya. Kita nyo, yung bushing, okay na okay naman. Wala namang problema dito sa bushing niya sa lower arm. Ayan kung makikita nyo, inaalog-alog ko yan gamit niya itong flat bar. Wala naman siyang kalog or sira dito sa bushing. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lipat na lang ako dito sa kabilang bushing niya. Sana nga lang mga boss, sa pag-check up na ginagawa ko dito sa suspension bushing niya, kahit paano natututo kayo kung paano check upin kung sira ang bushing dito nga sa lower suspension arm. At dahil sa okay naman mga boss, wala namang kalog dito sa bushing. Dito na ako ngayon sa stabilizer linkage. Nisprayan ko muna ng penetrating oil yan mga boss bago ko tanggalin itong nut niya dito sa stabilizer linkage. At dahil sa kalog na nga itong ball joint, pag diluwagan ko nga itong nut, sumasama na yung pinakabola nitong stabilizer linkage. Kaya inipit ko na ng vice grip yan mga boss. O diba, natanggal ko na agad yung nut niya. Dito naman ako ngayon sa kabilang dulo nitong stabilizer linkage. Kung makikita nyo, gumamit pa rin ako dyan ng socket wrench number 17 para matanggal ko nga itong nut dito sa stabilizer linkage niya. Kaya lang talagang umiikot lang itong nut Sumasama yung pinakabola nga nitong stabilizer linkage dahil nga sa maluwag na. Kalug na rin kasi itong stabilizer linkage si customer. Kaya ang ginawa ko dyan, inipit ko ulit ng vice grip. Gamit niya itong socket wrench number 17, niluwagan ko na itong nut niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Dahil maluwag na yung nut, tinanggal ko na yung vice grip at ito na ngayon yung nut na nakalagay nga dito sa stabilizer linkage. At dahil nga sa natanggal ko na yung dalawang nut dito sa stabilizer linkage, pwede nyo na ngayon tanggalin itong kabuuan ng stabilizer linkage nyo. At kung makikita nyo, yan malakas na yung kalog nitong stabilizer linkage niya. Pakinggan nyo mga boss, uugain ko yan. At pag hinila-hila ko itong pinakabola niya, makikita nyo, meron na siyang kalog. Kabilaan siya meron. Dapat kasi para malaman mong okay pa yan, masikip itong pinakabola niya pag ginagalaw-galaw mo. Gaya nito mga boss, hindi mo siya maitutulak itong bago. Kaya nga nang magpabili ako kay customer itong stabilizer, sabi ko sa kanya, dalawa na yung bilhin niya. Buti naman dalawa nga yung binili. Kung hindi, ganun din, babalik pa siya para bilhin pa ulit yung isa. Dahil sa nailagay ko na yan dito sa stabilizer bar, nilagay ko na rin yung nut niyan. Tapos dito naman sa kabilang dulo niya, sa shock absorber naman yan nakakonect. Pero hindi mo yan mailalagay mga boss, kaya kailangan gamit ka ng tubo para maibaba mo itong stabilizer bar. Para maipasok mo nga sa butas ng shock absorber itong stabilizer linkage. Kasi hindi sila magkatapat mga boss di ba? Nakaangat itong stabilizer linkage Kaya ibinaba ko yan di ba? Na-shoot ko na ngayon siya dito sa butas ng shock absorber. Tapos ilagay ko na itong nut niya na number 17. After ko nga maipakapit yan dito sa taig niya, gumamit na ako ngayon ng socket wrench number 17 para ma-final ko na yung higpit. Ganon din dito sa baba ng stabilizer linkage nyo or dito sa kabilang dulo niya. Kung makikita nyo, ipinal ko na rin yung higpit dyan mga boss. After nyan, dito naman ako ngayon sa brake caliper niya. Papapihit ko yung manibela pa kanan. Dahil nga sa tatanggalin ko itong brake caliper, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para matanggal ko nga yung 2 volt na number 14 dito sa brake caliper. After nyan, iangat ko na itong brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo, halos kailan lang nailagay itong brake pad niya kasi nga
Kita nyo, makintab pa itong brake pad eh. Halatang kailan lang ito pinalitan. At saka kitang-kita naman, oh, makapal na makapal pa itong brake pad niya. At dito naman sa dalawang sliding pin na nakalagay dito sa brake caliper holder, meron talaga siyang lagitek pag inuga mo. Kaya ilagay ko muna itong brake pad mga boss. Tapos, dito muna ako sa sliding pin bolt niya, hilahin ko yan. Kung makikita nyo, walang kagrasa-grasa. Dapat ito nung pinilitan ng brake pad, itong sliding pin bolt, kahit pinunasan man lang, tapos nilagyan siya ng grasa, pinahiran ng grasa itong sliding pin bolt, ibig kong sabihin. Para kahit papano, kapag inuga mo itong sliding pin bolt, dahil sa grasa, hindi ka makakarinig ng ingay or lagitek. Kasi isa sa dahilan mga boss, kapag walang grasa itong sliding pin bolt, kapag tumapa ka ng brake pedal mo, makakarinig ka ng tak, ganun eh. O kaya pag nalubak ka rin, meron din siyang tunog na mahina. Na pag malakas nga yung pagkakalubak, magiging lagutok na yun. Kaya napaka-importante pag nagpalit kayo ng brake pad, i-check nyo na rin itong sliding pin bolt nyo. Kung malakas yung kalog niya, baka kapag-produce ng ingay yan kapag nagpreno kayo o kaya nalubak. Dalawa lang naman itong sliding pin bolt mga boss eh. Linisan nyo lang yan tapos pahiran nyo ng grasa. Tapos ibalik nyo na dito sa brake caliper holder niya. Pag okay na siya, ilagay mo na yung brake caliper. Tapos kung makikita nyo, itong 2 bolt na number 14, ilagay ko na yan. Tapos gagamit ko ulit ng socket wrench mo na number 14 para i-final nyo na yung higpit. O diba, basic lang naman. Tapos pinalagpas mo pa na wag lagyan ng grasa itong sliding pin bolt niya. Hindi nyo man lang chinek up. Para kung sakaling wala siyang grasa, di pwede nyo siyang lagyan ng grasa or pahiran ng grasa yung sliding pin bolt. At dahil nga okay na ito mga boss, kung makikita nyo, ipina-final ko na yung higpit dito sa mga nut ng gulong. Tsaka ako ngayon check upin ulit itong pang ilalim ni customer. Uugain ko lang naman yung gulong. Pag mayroong siyang kalog, may sira. Pero pag wala namang kalog, walang sira. At dahil sa okay naman, wala naman akong nakita pang problema. Tanging yung stabilizer linkage nga lang, yung pinalitan ko dyan, pa-start ko na itong makina ni customer. Pinapacheck kasi sa akin ito kung okay naman ba yung starting niya, yung idle, or merong nakailaw dito sa dashboard. Kaya tinignan ko lang naman. So far sa ginawa kong pag-check up dito sa makina ni customer, okay lang din na wala naman ako nakitang problema. Kasi nga before naman talaga ako magsimula ng trabaho, una kagad chinecheck ko yung langis ng makina. Siyempre bago ko start yung langis. Importante na naka-level yun. Tapos, isunod ko naman yung pino ng andar ng makina. Dito naman sa ginawa ko mga boss, ipinakita ko lang naman sa inyo na okay naman itong sasakyan ni customer. Wala naman siya talagang problema. Dito nga, sa makina niya, ayoko naman dagdagan ito ng sira. Baka mamaya tubuan tayo ng pigsa sa mukha eh. At dahil sa okay naman ito mga boss, ibaba ko na itong hood para mag-road test naman kami ni customer. Maganda kasi yung sila na yung hahatol eh. Yung driver ba? Bago ko sabihin, okay na nga talaga. May bela, may ano ba? Wala. Wala yun. Diyan, rotis lang. Rotis lang kami. Rotis lang. Yan na. Yan, ano pa lang, sama may lubak-lubak dito. Ha? Kaliwa tayo, Stella Maris. Alam ko meron dyan eh. Pero nirotis mo to bago mo ginawa. Hindi, ginalaw-galaw ko lang. Inuga-uga ko yung gulong. Wala akong nakita eh. Nung kinot down nila to, ang dami daw sira. Sabi nung manager eh, ang dami daw sira eh. Nung chinek up ko naman, nakita kong differential eh, stabilizer link lang. Ayos na yan. Tipid pa, di ba? Ha? Tipid pa. Maluwak pa dyan. Yung banda mo yun. Chinik ko nga yung engine support sa ibabaw, sa ilalim, tapos yung transmission support. Okay. Pero yung tinanggal ko talaga, yung stabling. Nakita mo, di ba? Kalug talaga. Wala na. Ha? Dito pa banda nung may mga lubak-lubak. Mga ganyan, dapat meron na yan eh. Malubak ka na gano'n, pak ka gano'n eh. Dapat nagutok yan. No? Oo, syempre. Bakit pati shock daw palitan? Ha? Pati raw sa estimate nila doon. Pati shock absorber, wala lang problema. Sana pag nalulubak tayo, di kakalampag yan. Sira ang shock.
Yan. Oo. Tama, buong buo eh. Oo, eh. Kung shock absorber sira talaga, Oo. ay ang lakas nun. Matalbog yun, Yung eh. ganong kalalim. Matalbog pag sira ang shock, di ba? Oo. Hindi marigbo talaga yung lagutok pag ano. Lalim-lalim pa nung dinaanan mo yun. Ilaglag mo siya sa ano. Sa lubak para maahan natin. Yung kanan ang ano, no? Hindi. Yung yan nga, driver side niya eh. Kanan kaliwa, di ba? Oo. Pares na lang. Pares mo lang ihitan sa ano. Kanan. Yan. Oo, wala. Tunog lang ano yung manhole yung naligatin. Hindi, kung matalas kasi ang tenga mo, marinig mo talaga. May maiiwan na lagutok eh. Pag nalubak ka eh. Hindi mo mapipigil yun eh. Kaya di nga lubak yung kunting ano lang. Oo, kahit malilitan na Malagatak luba. yun eh, Oo. di ba? Lalo pag sira ang shock absorber, Oo, tumatalo. tak, gaganon yun. Eh pag ball joint naman, pag dumaan tayo sa malilit na lubak, dapat tak, gaganon yun, di ba? Wala na makalog ng pila, ayos naman. Check ko naman yung walang alog yan eh. Wala. Pero puro lubak yan, naandaanan mo eh. Oo, wala eh. Ayos na. Yun lang pala talaga, no? Yun lang, stabilizer link lang talaga. Dito tayo, para makapag-drive through tayo. Balik na tayo. Medyo Tom Jones na eh. Huli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, wala naman kaming narinig na lagitik or lagutok or kalampag dito sa pag-road test na ginawa namin. Kaya ito, bumalik na kami mga boss at okay na itong ginagawa ko. Sana lang mga boss sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. Lalo na kung paano mag-check up. Dapat pag-aralan nyo maigi yun. At muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.